sa iyong mga anak sa araw na to. Lord, we pray na sa pagpapatuloy namin, Lord God, sa aming buhay, ikaw lamang yung siyang patuloy naming makita, Panginoon, yung kahalagahan, Panginoon, ng presensya mo is magpatuloy, Lord God, sa buhay namin. Kaya sa oras na to, we entrust to you our lives. We entrust to you our hearts, Father. We entrust to you this time. We entrust to you our spirits, Lord God. Alam namin na ikaw ang siyang may control ng lahat ng bagay. Kaya sa oras na to, Panginoon, tinataas namin sa iyong oras na ito. We pray, Lord God, with humility, Lord God, in our hearts, na sa kung ano mang nais mong i-reveal sa buhay ng bawat isa, through your word, Panginoon, ay maitanim sa aming mga puso. Patuloy mo nga bungkalin, Lord God, ang aming mga puso sa oras na ito, upang matanggap namin, Lord God, ang biyaya ng iyong salita sa umagang ito. Lord, help us and guide us to understand your word, and give us, Lord God, the wisdom, the knowledge that comes from you, na patuloy naming panghawakan, Lord God, yung mga salita mo hanggang sa pagpapatuloy namin dito sa mundong ibabaw, Panginoon. We pray, Lord God, na sa kung ano mang pinagdaraanan ng bawat isa, ikaw ang siyang patuloy, Lord God, na magbigay, Lord God, ng pag-asa, magbigay, Lord God, ng biyaya na nanggagaling sa iyo, Lord God. And we pray, Panginoon, na sa bawat isa na papunta pa lamang dito, Lord God, let your traveling mercy, Lord God, be upon them right now in Jesus' name. Kaya sa kabuuan ng araw na ito, Lord, we claim and we receive, Lord God, the victory in Jesus' name. Maraming salamat, Panginoon, sa panibagong araw. Ikaw lamang ang siyang maitaas, mapapurihan, mapasalamatan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ayan. Are we ready for His Word? Amen. Let's read po. Ayan. From Galatians chapter 5. Saan na siya? Chapter 5 verses 19 hanggang 26. Ayan, let's read from Galatians chapter 5. Ulitin ko lang po, verses 19 hanggang 26. Ayan, para aware lang tayo dun sa context po ng ating magiging word for today. Let's read po from verse 9. Sabi po dito, the acts of the flesh are obvious. Ayan, sexual immorality, impurity, and debauchery. Ayan, verse 20, idolatry and witchcraft, hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, dissensions, factions. Verse 21, and envy. Ayan, drunkenness, orgies, and the like. I warn you, as I did before, that those who live like this will not inherit the kingdom of God. Verse 22, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness. Verse 23, gentleness, and self-control. Against such things there is no law. Verse 24, those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. Verse 25, since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. Verse 26, let us not become conceited, provoking, and envying each other. So today, yung title po ng ating word is Be Fruitful. Ayan, as we continue our theme po for this month of July, ayan, joy of bearing fruit. Ayan, kamusta po ba yung mga puso natin? Kamusta po ba yung buhay ng bawat isa? Kamusta po ba yung sitwasyon natin? Amen, hanggang sa araw na to. And from these verses po, kung babasahin po natin yung book of Galatians, it covers with dalawang partition ng context. Ayan. Dun sa una, from verse 1 hanggang verse 12, it emphasizes the freedom in Christ. Wherein verses 13 hanggang verse 26, it is the life by the Spirit. So as Christians, as a believer of God, I know na we have received the Holy Spirit. Amen. That through Jesus Christ, the moment we receive Him, sa oras na maging
anak tayo ng Panginoon, sa oras ng pagtanggap natin sa Kanya dun sa salvation, na meron ng Panginoon para sa buhay ng bawat isa. Ganong bagay na nade-develop yung desire natin na ma-receive yung Holy Spirit. Amen? Kaya sa umaga pong ito, ayun, from verse 19 to 21, ito po yung part na kung saan na-mention po yung mga ninanasa ng laman. Amen? Tayo bilang mga tao, dito, hindi mawawala sa atin yung nature of sin. Amen? But as we go along our life, our journey here on earth, the moment we receive Christ, ganong bagay na ang Panginoon ang siyang patuloy na nagpapatawad ng ating mga kasalanan. Amen? Kaya na-mention dito na, ayun, basahin ko lang sa Tagalog, ang mga taong sumusunod sa ninanasa ng laman ay makikilala sa gawa nila. Ayun, Tagalog, lang to, version. Ayun, sa verse 19, sabi doon, sexual na immoralidad, kalaswaan, kahalayan. Verse 20, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagkasakim, pagkagalit, pagkawatak-watak, pagkakahati-hati, pagkainggit, paglalasing, pagkahilig sa kalayawan at iba pang kasamaan. Binabalaan ko kayo tulad ng ginawa ko na noon, ang mga namumuhay ng ganito ay hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos. So tayo bilang mga anak ng Diyos, gusto ba nating maranasan yung bagay na yon? Siyempre hindi, di ba? Na hindi tayo mapabilang sa kaharian ng Diyos. Kaya sa umagang ito, let us continually seek the Lord, continually seek His presence, na through His Holy Spirit, ganong bagay na magiging fruitful tayo. Amen? Ganong bagay na madidiscover natin yung life with Christ. So from verse 22 naman, ayan, yung magiging focus verses natin from 22 to 23, sabi dito, ayan, basahin ko sa Tagalog. Ngunit ito ang bungang makikita sa taong namumuhay sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kagandahang loob, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Kung ganito ang pamumuhay natin, hindi natin malalabag ang mga utos ng Diyos. Kaya sa umaga pong ito, I just want to share nine things. Ayun, characteristic. Ayun, kung ano man yung tawag nyo dun sa bunga ng banal na Espiritu, ayan. Dun sa, ayun, di ba, sa English version, love, di ba? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. So may siyam na bagay tayong pag-aaralan this morning na naging realization sa akin kung bakit tayo nahihirapang nahihirapang kilusan or nahihirapang panghawakan yung mga bagay na to. Kasi kung maririnig nyo, yung love, yung joy, yung peace, sobrang diba? Sobrang nakakagaan ng loob. Kapag alam mo na may pag-ibig ka, alam mo na may kagalakan ka, alam mo na may kapayapaan ka, amen? Andun yung positivity. Positivity nung emotions na yon or nung pakiramdam na yon sa buhay natin. Kaya sa umagang ito, ayun, gusto ko po i-share sa inyo yung, yung 9 things kung paano tayo hindi mahihirapan na gampanan or yun nga, kilusan yung mga bagay na yon. So let's start. Ayun, add ko lang, if we have the Holy Spirit, we are able to live faithfully and serve for the Lord. Ayan, sa ating number 1 pointer, love. Nandun lang din yun sa verse 22.
tawag dito, gusto ko lang maintindihan nyo yung context nung verses 22 to 23. Ayan, kasi kung babasahin natin yon, but the fruit of the Spirit, tas yun na agad, love, joy, peace. Parang kung ikaw, mababasa mo yon, syempre mahihirapan kang, mahihirapan kang intindihin. But of course, with the help of God, with the help of His Holy Spirit, His wisdom, ganong bagay na magkakaroon tayo ng kaliwanagan. Amen? Sa mga salita niya. So, number 1 pointer, love. Ayon. For us, na maging magaan yung bagay na yon, kailangan samahan natin ng pananampalataya. So, tayo bilang mga Kristiyano, bilang mga tagasunod ng Panginoon, bilang mga anak niya, hindi dapat mawala sa atin yung pananampalataya. Amen? Kasi sa anumang bagay, sa anumang sitwasyon, kapag may pananampalataya ka, ganong bagay na mararanasan mo yung kapangyarihan ng Diyos sa anumang sitwasyon. Through prayer, ganyan, through worship, or sa kung anumang bagay yung gusto ng Diyos na gawin natin para sa Kanya. Let's read muna po from Hebrews, ayun, yung, tawag dito, yung meaning ng faith sa Bible. Ayan. Hebrews chapter 11 verse 1. Sabi dito, now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Ayan, basahin ko po sa Tagalog. Ang pananampalataya ay ang katiyakan na matatanggap natin ang mga bagay na inaasahan natin. At ito ay ang pagiging sigurado sa mga bagay na hindi natin nakikita. So once we have faith, even though we cannot see it, nagpapatuloy, amen, yung, yung kapangyarihan ng Diyos, na kahit anumang sitwasyon, hindi man natin nakikita kung ano yung mangyayari or hindi natin nalalaman kung ano yung mangyayari. But through faith, the Lord will speak to us. The Lord will move and He will touch our hearts sa bagay na yon. So for our pointer number 1, dahil sasamahan natin ng pananampalataya, yung bunga ng banal na espiritu, ayun, let's read from Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. Ephesians chapter 2 verses 8 to 9. Ayan, samahan niyo po ako magbukas sa inyong mga Biblia. Ephesians chapter, 2 verses. Saan na siya? Ayun. Verse 8 to 9. Sabi dito, for it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Let's read po sa Tagalog. Dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo ng sumampalataya kayo kay Kristo. Kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo. Hindi ito nakasalalay sa mabubuti ninyong gawa para walang maipagmalaki ang sinuman. Kaya sa umagang ito, for our pointer number 1, love with faith produces grace. Love with faith produces grace. Sa binasa natin, ayan, the moment na nanampalataya tayo sa Panginoon, hindi yun galing sa atin eh. Galing yun sa Panginoon. Regalo niya yun sa atin. And the moment we receive Him, ganong bagay na natanggap natin yung pananampalataya na biyaya niya para sa atin. Verse 2. For our pointer number 2, ayan, joy. Ayan, lagi to lagi to na-emphasize sa tawag doon? Yung movie na Inside Out, ayan, lagi na-emphasize to si Joy na siya lang yung positive emotion doon sa ibang characters doon sa movie. So today, ayan, para hindi tayo mabigatan
sa kagalakan, or for us to receive joy nang walang halong negativity, ganyan, samahan natin ng pananampalataya. So let's read po from Philippians chapter 4, verses 4 to 7. Philippians chapter 4, verses 4 to 7. Sabi dito, rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Let your gentleness be evident to all. The Lord is near. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Kaya, sa pointer number 2 natin, ayan, let's have joy with faith that produces rejoicing. Amen. From Philippians chapter 4, verse 4, sabi dito ni Paul, rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. So, anumang sitwasyon ng buhay natin, kung ninanais natin na magkaroon tayo ng kagalakan sa ating mga puso, ganong bagay na samahan natin ng pananampalataya. So, for our pointer number 2, joy with faith produces rejoicing. Ayan. Sa pointer 3 natin, peace with faith produces what? Calmness. Ayun. Siyempre, sa moment na meron tayong kapayapaan, ganong bagay na through faith, hindi tayo mahihirapang makamtan yung kapayapaan na yon. Amen? That produces calmness sa ating mga puso. Let's read from Proverbs chapter 14, verse 29. 14, verse 29. Basahin ko po sa Tagalog. Ang mapagpasensya ay mas higit ang karunungan, ngunit ang madaling magalit ay nagpapakita ng kahangalan. Amen? Kaya for us to not be discouraged sa anumang sitwasyon at ma-receive natin yung peace that comes from God, let's have that faith that produces calmness sa ating mga puso. Amen. For our pointer number 4, which is patience, ayan. Patience with faith produces what? Perseverance. Ayan. Let's read from James chapter 1, verses 2 to 4. Sorry. James chapter 1, verses 2. Ayan. 2 to 4. Sabi dito, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Kaya sa anumang pagsubok, ayan, ang dumating sa buhay natin, pagsubok lamang yan. Amen? Pagsubok lamang yan sa ating mga pananampalataya, which produces perseverance. Ayan, pagtitiis. Kaya sa sitwasyon kung saan sobrang napapagod tayo or sobrang naiinip tayo, let's have that patience with faith that produces perseverance. Ayan, for our pointer number 5, tama ba? 1, 2, 3... 4, 5. Ayan. Sa ating pointer number 5, yung kindness. Ayan. Kindness with faith produces compassion. Let's read from 2 Corinthians chapter 1, verse 3 to 4. 2 Corinthians chapter 1, verses 3 to 4. Sabi po dito, praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father
of compassion and the God of all comfort. Verse 4, who comforts us in all our troubles, so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves receive from God. Kaya sa anumang sitwasyon or kahirapan, yung nararanasan natin, andun yung pananampalataya na meron tayo sa Panginoon na nagbibigay ng comfort sa atin. Amen. Kung paano nagiging compassionate ang Panginoon sa bawat isa, ganung bagay na matutunan nating maging compassionate din sa ating mga kapwa. Dahil sabi nga doon sa verse 4, who comforts us in all troubles, so that we can comfort those in any trouble. Amen. So in any situation, positive or negative, let's have that compassionate heart that willing to help and willing to reach for people. So for our pointer number 5, kindness with faith produces compassion. So for our number 6 pointer, goodness with faith produces generosity. Let's read from John chapter 3 verse 16. Of course, si Lord yung unang nagbigay sa atin, kaya ganong bagay na matutunan din nating magbigay para sa iba. Kung gaano naging mapagbigay ang Panginoon, kung gaano naging mapagbigay ang Diyos at ipinagkaloob niya ang kanyang kaisa-isang anak, ganong bagay na sa bawat sitwasyon matutunan din nating magbigay. Hindi lamang sa material na bagay, but of course, sa time natin, sa time, sa attention, or anything na kailangan ng tao, if we are able to give, or we are able to, stretch our arms, extend our love for them, let's be generous. Let's read then from Galatians chapter 6 verse 2. Galatians chapter 6 verse 2. Sabi dito, carry each other's burdens, and in this way you will fulfill the law of Christ. So ganung bagay na kailangan matutunan natin na magtulungan. Amen. Matutunan natin na ipag-pray yung kapwa natin, ipag-pray yung kung sino man ang nangangailangan. Amen. So for our 7th pointer, faithfulness with faith produces righteousness. Siyempre, if you are faithless, ano mangyayari? Mas mahihirapan tayo, di ba? Kaya, for us to be faithful, let us continually acknowledge God through faith for us to receive that heart of righteousness. Let's read from 1 John chapter 2 verse 29. 1 John chapter 2 verse 29. Sabi po dito, if you know that He is righteous, you know that everyone who does what is right has been born of Him. Basahin po natin sa Tagalog. Alam ninyo na si Kristo ay matuwid, kaya makasisiguro kayo na ang lahat ng taong gumagawa ng matuwid ay mga anak ng Diyos. So for us, na mas maging faithful tayo sa ating journey, let's desire to have this righteous heart na kung paano naging matuwid ang Panginoon, ganong bagay na makasisiguro tayong lahat ng gumagawa ng matuwid ay anak ng Diyos. So, next po, pang-8, gentleness. Gentleness with faith produces humility. Ulitin ko po, gentleness with faith produces humility, kahinahunan.
Ayan. Lahat po ba tayo dito ay may ganong puso? Nakahinahuna. Ayan. From Philippians chapter 2, verse 3. Philippians chapter 2, verse 3. Sabi po dito, do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourselves. Sa Tagalog, huwag kayong gumawa ng anumang bagay dahil sa makasariling hangarin o sa paghahangad na maitaas ang sarili. Sa halip, magpakumbaba kayo sa isa't isa at ituring na mas mabuti ang iba kaysa sa inyo. So for us to be gentle, let us acknowledge the power of God through faith that produces humility. Amen. And lastly, for number 9, ayan, self-control. Ayan, yung halos tawag doon? Oo, halos lahat, ayan, halos lahat nahihirapan dito sa area na to. Pero bakit tayo nahihirapan? Kasi di natin sinasamahan ng pananampalataya. So, for pointer number 9, self-control with faith produces discipline. From Hebrews chapter 12, verse 11. Ayan, Hebrews chapter 12, verse 11. Ayan, magtatapos na po tayo. Verse 11. No discipline seems pleasant at the time, but painful. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have trained by it. Basahin po natin sa Tagalog. Habang dinidisiplina tayo, hindi tayo natutuwa kundi nasasaktan. Tama po ba? Amen. Ngunit ang ibubunga naman nito sa bandang huli ay ang mapayapa at matuwid na pamumuhay. It says from Hebrews chapter 12 verse 11. So for us, na di tayo mahirapan sa bagay na to, for having a self-control, ayan. Let us acknowledge once again the power of God through faith that produces discipline. Amen, sa ating mga puso. So for our conclusion, let's read from Hebrews 11 verse 6. Hebrews chapter 11 verse 6. For our conclusion, sabi po dito, and without faith, it is impossible to please God, because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Kaya sa buhay natin bilang mananampalataya, bilang mga anak ng Diyos, let us continually acknowledge God, be earnest to seek Him in our lives, para ganong bagay na matutunan din natin. Amen. Kung ano yung nais ng Panginoon para sa bawat isa. At sa ating main verse from Galatians chapter 5 verse 22 to 23 na sinasabi doon na but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law. Kaya sa buhay natin, those are the quality and ability of our faith. It is the quality and ability of our faith that produces the fruit of the Spirit. Amen. Kaya sa umaga pong ito, I pray na ang bawat isa po ay patuloy na mas mapalakas sa salita ng Diyos at magpatuloy tayo na mag-worship and mag-praise para sa Kanya. Let's all pray. Hallelujah, Jesus, Lord. We continually acknowledge your presence right now sa pagtatapos, Lord God, ng aming Sunday Bites. We pray, Lord God, that through faith, Panginoon, matutunan namin, Lord God, and ma-receive namin yung fruit of Spirit na nais mo para sa buhay ng bawat isa. That through love, Lord God, with faith, it produces grace, Lord God. And matuto kami, Panginoon, na
i-surrender, Lord God, yung aming mga puso sa iyo, at matutunan namin, Lord God, at mabuksan ang aming mga isipan, Lord God, sa kung gaano ka makapangyarihan sa buhay namin. Kaya sa umagang ito, Lord, we thank you for your word. We thank you, Lord God, for the revelation na nanggagaling sa iyo, the wisdom and understanding, Lord God, that we have received right now, Lord God, in Jesus' name. We pray, Lord God, na ikaw ang patuloy, Lord, na pumuno ng aming mga puso as we continue our service, Lord God, through praise and worship, Lord. Patuloy mo nga ang bungkalin ng aming puso, Lord God. This is our time, Panginoon, para maibalik sa iyo kung ano yung nararapat na kapurihan, kung ano yung nararapat, Lord God, na pagsamba para sa iyo sa umagang ito. We pray, Lord God, na ikaw yung patuloy, Lord God, na magkaisa sa aming mga puso, patuloy na magbigay, Lord God, ng kalakasan, Lord God, sa bawat isa na nanghihina sa oras na to. We pray, Lord God, na through praise and worship, Lord God, mas maranasan namin yung power mo, mas maranasan namin, Lord God, yung presence mo, mas maranasan namin, Panginoon, yung banal na espiritu na nanggagaling sa iyo. Kaya sa umagang ito, Panginoon, ikaw lamang ang siyang patuloy na maghari, patuloy na maging sentro, Lord God, ng gawaing ito, maging sentro ng aming mga buhay, maging sentro ng aming mga puso. Kaya sa iyo namin ibinabalik ang pinakamataas na papurit pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen and amen.